Thank you so much everyone once again for praying with us and of course sharing our program. Sa mga hindi pa po nakakapag-share, share na po natin. And now let's go to the message of the Lord, and we entitled our devotion today, God's Grace Sees You in Your Wilderness. Nandito na po tayo sa Genesis chapter 16 at alam po ninyo, isa po ito sa aking minemeditate kanina. Pero binalikan ko po kasi ang ganda pong balik-balikan po yung pong mga kwento po ng Bible. And ito po nakita ko. Ang mga pangyayari po sa Bible, when it comes to history, ito po yung hindi lamang basta kwento, kundi meron pong gustong ipaabot ng Diyos na napakalalim na revelasyon. Ano? Kanina kung bakit po ako medyo na-late na naman. Dahil binalikan ko po yung Genesis 13 na tinitingnan ko bakit si Abraham ay bumalik sa Mamre, doon sa Hebron, sabi ganon. Alam niyo, nakita ko po, yung Mamre pala is a place where Abraham can see all the places that God promises to him. Yun po yung Mamre. Isang lugar kung saan natatanaw ni Abraham ang lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. It is a hill. So, isang spiritual implication nito na gusto ng Diyos, tayo po ay lumagay sa isang lugar kung saan lagi nating nakikita ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. And every time we wake up, we can see God's promises to us. His promises to you. Kaya ako'y napapapikit at nagpapasalamat sa Lord that we have to see the benefits of being in Christ Jesus. At yung Hebron is a place of association or a place of fellowship. Pinili ni Abraham na makipagniig palagi sa Panginoon. At doon po siya nagtayo ng altar. No? Kaya ang sarap po na tayo ay mag-response sa mga pangako ng Panginoon, no, ng pagsamba sa Kanya. Now, dito po sa Genesis 16, medyo hindi na namang magandang pangyayari dito dahil hindi na naman nakapaghintay si Abraham at saka si Sarah sa pangako ng Panginoon. Kasi isa sa pangako ng Diyos ay bibigyan sila ng magiging kasindami ng bituin ng kanilang magiging anak. Pero at this point in time, ay mga parang 10 taon na po ang nakakalipas, hindi pa rin sila nagkakaanak. Yumaman na sila, pinagpala na sila, pero wala pa rin silang anak. So para kay Abraham, walang magmamana. At itong matindi, si Sarai ay nag-aalala rin. Kaya minsan pag may mga pangako ang Diyos na pinanghahawakan natin at nakikita natin na parang hindi na man nagaganap. Lumipas na ang mga taon pero hindi pa rin nagaganap. Minsan ay tayo po'y lumalagay. Gumagawa, kumikilos sa isang pagkilos na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. We are doing something in our own effort. At yan po ang nangyari kina Abraham at Sarai, no? Ginawa po nila ay pinilit nilang magkaroon ng anak sa pamamagitan po ni Hagar. So they replaced their faith with flesh. Replacing their faith with flesh. So despite God's mountaintops promises, grabe ang gaganda ng mga pangako ng Panginoon. The delay caused Abraham and Sarai to doubt and take matters into their own hands using cultural surrogacy methods. Pag sinabing surrogacy, yung pong kaparaanan na dapat may mag-aanak o magkakaanak para sa'yo. At yun po, ginamit po nila ni si Hagar. So ito po yung nung ginawa po nila ito, nagkaroon ng consequences.
Self-made plans result in broken relationship, jealousy, and even bitterness. Ano naging consequences? Nung nabuntis si Hagar, nagkaroon na po ng parang yumabang. Yumabang si Hagar, she's mocking Sarai, no? No? Siguro, hindi ko alam kung paano niya minamak si Sarai o inaaw. Ay, ako ang tunay, ako ang pinagpala, may anak ako, ikaw, baog, baog, baog. So, nagalit itong si Sarai. At eto na, pinapagalitan niya maski si Abraham. Tingnan mo, ganyan nangyayari. So, ibig sabihin po, if we are walking in our own human effort, in our flesh, na hindi natin mahintay yung pangako ng Panginoon, nagbibigay po ng yung bitterness, jealousy, broken relationship, at confusion, kagulumihanan. Ayan po ang naibubunga kapag tayo'y lumalakad sa sarili nating kaparaanan. Bagamat may pangako ang Diyos, hindi nila nakikita kasi parang tagal naman. No? Mga kapatid, this is a lesson for us. At alam nyo, itong pagkukulang na ito, ang matindi, ay nakasulat pa talaga dito sa Bible. Could you imagine, no, kung ikaw ito, yung pagkakamali mo, yung buhay mo, yung pangit na mga desisyon at nagawa, isinulat sa Biblia. Ito, yung pong mga heroes of the Bible, no? Talagang honest po na isinulat talaga dyan yung kanila pong mga pagkukulan. Ano po ibig sabihin yan? That is a highlight, no? It will highlight our inability to fulfill God's righteousness in our own strength. Hindi natin kayang isagawa o isakatuparan ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating lakas, sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Nangako ang Diyos ng anak kay Abraham. Hindi sila nagkakaanak. Ngayon, kumilos ang mag-asawa ng sarili nilang kaparaanan. Friend, when we try to do this, kita niyo ang bunga. Away-away, gulo, no? Nagkakagulo na sila. Lagi nang nagkakagalit si Sarah at saka yung kanyang alipin, si Hagar. Ang sabi naman ni Abraham, para walang gulo, binabalik ko sa'yo. Palayasin mo kung gusto mo. Kung anong gawin mo dyan, alipin mo yan, sa'yo na. Binigay-bigay mo sa akin, pagkatapos ngayon ako pagagalitan mo. Nagkagulo po yung tahanan, ano? Ayan po yung nangyari talaga. Ayan po talaga ang pangyayari kapag tayo po'y lumakad sa sarili nating kaparaanan. Mga kapatid, law and human efforts always lead to striving, manipulation, and broken relationship. Sarai and Abraham operate under a performance mindset rather than trusting God's unearned favor. Yan po ang nangyari sa mag-asawang ito. Minsan yung pong maghintay sa Diyos, waiting on God is difficult. Meron ka bang hinihintay sa Panginoon na kanyang pangako? Ngayon, minsan kapag naiinip na tayo na ang tagal naman, gumagawa na tayo ng sariling kaparaan, so we have a plan B, no? So, if we gonna rely on this logic of having a plan B, okay, sariling option, another option, that shortcuts stems from a failure to trust God's promises. Parang hindi na tayo sumasandal. Actually, hindi parang. Talagang hindi na tayo sumasandal sa pangako ng Diyos. Kaya, it leads to frustration. Ang dami na actually sa atin. Ako nga, minsan talagang nirebuke ako ng Lord. Na, minsan, I was in Sorsogon, dyan po kina Bishop Jerry. Talagang nagising ako ng madaling araw. Hindi ko makalimutan yon.
Dahil meron pong nangyari na hindi maganda sa akin because parang gusto kong tulungan ang ministry, everything, lalo pong nawala o napahamak. So I am praying and the Lord says to me, believe and know that you are a man of God. Yun lang yung narinig ko na impression ng Lord sa akin. You are a man of God. Nang ibig sabihin, magtiwala ka, lingkod kita, at hindi kita pababayaan. Lingkod kita at ikaw ay pagpapalain sa pagiging lingkod ko. That's the meaning of those words coming unto me. So I keep, ako po yung umiyak ng, pasasalamat sa Lord. So sometimes ganun tayo, may mga gawa tayo, kilos tayo, na parang tinutulungan na natin ang Diyos na mangyari yung kanyang pangako sa buhay po natin. Na ang nagiging outcome ay lalo tayong napapahamak. Lalo tayong nagkakaroon ng depression, nagbubunga ng, anxiety, pagkalumbay, pagkagulo, kagulumihanan. Yan po ang nangyayari talaga pagka tayo po'y lumalakad sa sarili nating kaparaanan. And we're not waiting for God's promises to fulfill. Friend, flee the temptation to rush God's timing or compromise His standards just to make things work. When you are tired of waiting, medyo pagod na kayo sa kahintay sa pangako ng Panginoon, true patience means waiting without worrying. Pakisulat nga po ninyo dyan. True waiting means waiting without worrying. Huwag mag-alala. Kaya isang aral sa atin ngayong umaga na huwag nating gagayahin. Ang nangyari dito po sa magkasawang ito. Pero ito po, itong si Hagar naman na nagamit itong si Hagar. Actually, ang biktima dito yung si Hagar. Kasi, syempre, amo niya si Sarai, binigay kay Abram. Si Abram naman, talagang, grinab niya yung pagkakataon. Bibigyan ba naman siya ng aanakan? So, nagkaroon ngayon ng nabuntis itong si Hagar. At nung lagi na siyang inaaway, Egyptian to Egyptian. Alam niyo ba na tumakas itong si Hagar. So hindi na niya kaya yung persecution Hindi niya na kaya yung pang-aaway sa kanya ni Sarai. Lumayo siya. Alam niyo kanina, ginugel ko. Tiningnan ko kung gaano kalayo kung uuwi si Hagar doon sa Egypt. Mula doon sa Hebron, na kinalalagyan ni Abram doon sa Canaan. Napakalayo. That is 480 kilometers, almost 500. Parang parang mula Maynila, hanggang Lawag City. Ganun kalayo. At si Hagar, nakalayo na, nasa 320 something or 300. Nasa 320, malapit na siya. So, ibig sabihin, ilang araw nang naglalakbay itong si Hagar. Disyerto po yun Disyerto. Ang hirap po ng maglakad nun. Yung babaunin mong tubig na isang container, baka naubos mo na nun. So, kita niyo yung hirap na pinagdaanan po ni Hagar dahil po sa persecution. Nadamay siya doon sa flesh action nung mag-asawa. Pero ito po ang biyaya ng Panginoon. Kaya pinamagatan ko po na God's grace meets you in the wilderness. Kasi hindi pinabayaan ng Diyos si Hagar. Could you imagine, walang kinalaman si Hagar.
So, sinamahan siya ng Diyos. Na-encounter niya ang Panginoon. Hagar mistreated and running away into the harsh deserts. And yet, ito po ang nangyari. There is an encounter of grace in kasi nagpapahinga na siya doon sa may may balon doon sa may hindi balon yung parang batis. Yan nagpapahinga itong si Hagar. At talagang pagod na siya, lumbay, nalulungkot, nadidepress sa kanya pong kalagayan. Mga kapatid, pumunta po ang Panginoon sa kanya. Sabi nga ng Psalms 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." So ito po yung lagay ni Hagar. Nagpakita po ang Panginoon sa kanya at nagsalita po ang Lord. May pangako ang Panginoon. Yung anak mo, ikaw ay buntis, at yung anak mo ay tatawagang Ismael. Nang ibig sabihin, dininig ka ng Diyos. No? Dininig ka ng Panginoon. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig dito po kay Hagar. So, mga kapatid, sometimes impulsive decisions never solve our problems. Kapag naging impulsive tayo sa ating desisyon, hindi na nga nalutas, nagkaroon pa ng panibagong problema. So yun po yung nangyayari. Gumagawa tayo ng kaparaanan sa ating sariling kaparaanan, hindi na nalutas, nag-birth out pa ng another problem. So we can use worldly methods to accomplish kingdom's purpose without reaping bitter fruit. So, ipinangako ng Diyos naman. Ito naman ang maganda dito, no? Bagamat si Abram at Sarai at ito pong si Hagar ay nadamay, nandoon pa rin ang biyaya ng Panginoon. Walang parusa ang Diyos, no? Kaya ang ganda po talaga na makita yung pag-ibig, yung grasya ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. God promises to bless Hagar and instruct her son to be named Ismael. Buntis ka, ang anak mo ay papangalan ng Ismael. Nang ibig sabihin, narinig ka ng Diyos. So, nag-response naman itong si Hagar at tinawag niya yung lugar na yun kung siya niya na-encounter ang Panginoon na the God who sees. Nakikita ako ng Diyos. Ayan. So, ang ganda po, no? Meaning, grace meets us at our lowest point. Hagar was a victim of systemic brokenness and her own pride. Yet, God's grace seek out the outcast. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God's grace seeks out the outcast. Hinahanap ng Panginoon. Nilalapitan ng Lord yung mga taong casted out. Yung mga biktima. No? Umiiyak to eh. Pagod na siya, oh. Layo na yung nalakad niya. Nasa 300 kilometers na away from Abram. Malapit-lapit na siya kasi nasa 480. So, nasa 180 kilometers pa yung lalakarin niya. Pero disyerto yun. Pagod na siya. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Lord sa atin. You are never alone in your wilderness. Kung meron kang pinagdadaanan katulad ni Hagar, casted out ka, tingin mo biktima ka, pwedeng mapuno ka ng galit, di ba? Mapupuno ka ng galit. Pero, you are never alone in your wilderness. Pakisulat nga ninyo kung meron kayong kakilala na parang dumadaan po siya sa wilderness ngayon. Dumadaan po siya dun sa pag-iisa, meron po siyang problema, maybe financial, relational,
or even physical, may sickness, anumang wilderness ang pinagdadaanan natin. Sabihin ninyo sa kanya, isulat niyo yung pangalan niya, and then sabihin niyo, you are never alone in your wilderness. When you feel unseen or unheard by the world, hindi ka man mapakinggan, hindi ka man makita ng mundo, hindi ka man makahanap ng tulong mula sa mundo, remember, my friend, that your Savior sees your affliction and hears your prayers. Naririnig ng Panginoon ang iyong mga panalangin, ang hikbi ng iyong puso. At ang inyong pong sitwasyon ay nakikita ng ating Panginoon. Maaaring meron kang pagkakamali. Maaaring meron kang mga hindi magandang naging desisyon. Bunga ang kinalalagyan mo ngayon ng hindi tama. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabi ka ng Romans chapter 5 verse 8, He loves you while you were yet sinners. And now, in verse 9, much more God loves you. Now that you are justified. Now that you are a child of God, now that you are in God's hands, you are God's family. Much more that He loves you. Romans chapter 5 verse 8 and 9. Kaya, mga kapatid, ito po yung nangyari. Nung na-meet ni Lord si Hagar doon sa ilang, layo na no? Pagod na. The angel of the Lord finds Hagar by a spring. Ang sabi ni Lord sa kanya, ito yung medyo mabigat itong sinabi ni Lord kay Hagar. Sabi niya, Hagar, bumalik ka doon sa amo mo. Kung kayo si Hagar, lagi kayong inaaway. Lagi kang inaaway ni Sarai. Lagi kang minamak, di ba? Tapos ang layo mo na, malapit ka na. Malapit ka na makauwi. 180 kilometers na lang, nakalakad na siya ng nakabiyahe na siya ng 300 kilometers, ilang araw na siya naglalakbay. Pero itong sabi ni Lord sa kanya, bumalik ka. Balik. Ibig sabihin po, mga kapatid, ayaw ni Lord na takasan natin yung problema. Bibigyan ka ng Panginoon ng biyaya. Bibigyan ka ng kalakasan. Bibigyan ka ng lakas para bumalik at harapin mo yung problema. Bakit? May pangako ang Diyos. So, He tells her to return, providing the grace to endure under hard authority. Ibig sabihin, kung sinabi ni Lord na bumalik ka, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya para mag-endure. A grace to endure. The Lord will give you a grace to endure. At dininig ni Lord yung kanyang mga panalangin. Friend, God pursues us into the difficult situation caused by our own mistakes. He is a God of grace who offers hope and direction to the broken and mistreated. Ang Lord po ang nagbibigay ng biyaya sa atin upang tayo ay mabuhayan at magbibigay sa atin ng tamang direksyon. So, kaya tinawag ni Hagar yung lugar na yun kung saan niya na-encounter si Lord na nakita ako ng Diyos. Nakita ako. Kaya yung Jehovah Roi, El Roi, Jehovah Roi means nakikita ako ng Panginoon. At hindi pwedeng tiisin ni Lord na yung sitwasyon mo ay manatiling lumbay, malungkot, anxiety, or in a low moment. Hindi po papayagan ni Lord. No matter how lonely or overlooked you feel, my friend, you are seen by God. Nakikita ka ng Diyos. His gaze upon you is one of profound, redeeming grace made fully visible through our Lord Jesus Christ.
bumalik ka. Ang sabi nga ng Hebrew chapter 4 verse 16 is, come with confidence, draw near to the throne of grace. Lumapit ka sa Kanya. Kaya kung ikaw ay napapalayo sa Panginoon, kapatid, parang gusto mong takasan yung problema mo, yung sitwasyon mo, gusto mong takasan yung bigat na nararanasan mo sa sitwasyon mo katulad ni Hagar. Ang sabi ni Lord, come to the throne of grace. Bumalik ka. At dito, makatanggap ka ng mercy. You may receive mercy and find grace in times of need. Hallelujah. Kaya again, mga kapatid, the Lord give us a message today that we need to beware of the, living in your own way or having a plan B. Na kapag hindi po natin nakikitang napupulpil yung pangako ng Panginoon, gumagawa na natin ng sariling kaparaanan. Let us examine our areas of our life that we are impatient. Meron bang bahagi ng buhay natin na tayo po'y impatient? Are you trying to force an outcome in your career, maybe in your relationship, and even in your finances? Are you trying to force it na nagmamadali ka na gusto mo agad-agad na, no? Instead of praying and waiting for God's open door? Mga kapatid, ang kaparaanan ng Diyos ay laging may dalang kapayapaan. Although, minsan may mga na-encounter tayo na hindi maganda, para bang nakakatakot na sitwasyon, pero panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Lean into grace during consequences. Kapag tayo po ay may consequences sa mali nating desisyon, sumandal tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi ka itatakwil ng Diyos. At huwag mong hayaan ng sarili mo ay kainin ng self-condemnation or nag-iisip ka ng para bang lahat ng tao ay mali na ang tingin sa'yo. Now, just lean on to grace, to the grace of God during consequences. So when facing the fallout of a poor decision, kasi bunga yan ng mali mong desisyon, bunga yan ng hindi tamang ginawa mo, do not run from God. Huwag kang lumayo sa Diyos. Ang sabi ni Lord kay Hagar, bumalik ka. Ibig sabihin, bumalik ka kung saan ako may pangako. May pangako ako kay Abram. Lingkod ko yun. Sa atin naman ngayon, bumalik ka sa trono ng biyaya. Bumalik ka sa Diyos. Submit. Relying on God's sustaining grace to endure a hard situation. Kapag sinabi ni Lord na bumalik ka, huwag mong tingnan yung hirap. Huwag mong tingnan yung sitwasyon. Tingnan mo doon sa pangako ng Diyos na meron siyang biyaya na ibibigay sa iyo na kalakasan para malagpasan mo kung ano man yung pagsubok na yan. The Lord seen you in your wilderness, my friend. So if you feel rejected, invisible, isolated by a crisis, know that Jesus has already traveled into your desert. He is Jehovah Shammah, the Lord is there, and He is Jehovah El Roi. Nang ibig sabihin, God sees your situation. And God is there in your situation. Inuunahan ka na ng Panginoon. So, friend, find your comfort in El Roi or Jehovah Roi, the one who go with us. In your darkest, most overlooked moments, remember that your tears, yung pong mga iyak natin, are not invisible to God. They are visible. Nakikita ng Diyos yan. Kaya okay lang minsan umiyak. Kung meron kang bigat na nararamdaman, iiyak mo lang sa Lord yan. Sa Lord mo iiyak, huwag sa sarili mo na magkaroon ka ng self-pity sa sarili. Ibig kasi yung umiiyak ka na, naawa ka sa sarili mo, nalulunod ka na sa kalungkutan, wala ka ng pag-asa, ay, negative po yun. Ang magiging bunga nun, baka wakasan mo pa yung buhay mo. Pero kapag umiiyak ka sa Lord, ibig sabihin, sinusumbong mo sa Panginoon yung situation mo, nandoon po ang comfort ng Lord. At kapag ang isang tao ay umiiyak sa Panginoon, nagkakaroon po siya ng lakas,
pag-asa. Nakikita po niya yung magandang kinabukasan. Nakakatanggap siya sa Lord ng lakas, ng biyaya, ng kalakasan upang kanya pong mapagtagumpayan ang anumang pong mga kanyang pinagdadaanan. Take your heartbreak to prayer, my friend, and rest in the assurance that God hears you. Naririnig ka ng Panginoon. So ito po yung mensahe sa atin ng Lord dito po sa Genesis chapter 16. Don't lean onto your own way. Huwag mong pangunahan ang Diyos sa kanyang pangako. Wait upon the Lord. And waiting means you're putting your trust. Waiting without worrying. At kung meron mang, kasi ang bunga niya, no, confusion. Nagkagulo-gulo sila, no? Away-away silang pamilya dahil po dun sa paglakad po nila sa laman. O ibig sabihin po ay paggawali na ng sariling kaparaanan. Mga kapatid, God is faithful to His promises. At kung maramang bunga, again, sa iyong maling ginawa, God sees your situation. If you are in a troubled situation right now, He is El Roi. He sees your situation. God hears you. And God gives you strength of grace to endure. And you shall experience God's promises. Kung anong pinangako ng Diyos sa iyo, katulad ni Hagar, nangyari sa kanya ang sinabi ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyo pong salita sa umagang ito. Thank you for giving us, Lord God, enlightenment, that your grace is moving, Lord, even during the old times. At yan po, Panginoon, higit na mangyayari at nagaganap, ang biyaya mo ay kumikilos sa buhay namin ngayon. Ano man namin mga pagkukulang, ano man ang mga mali naming desisyon, O Diyos. Katulad po ni Hagar, that you meet him, O God, in the wilderness. You're gonna meet us in our wilderness situation. And you're gonna bring us back, Lord God, into your throne of grace. And we will receive the fulfillment of all your promises. So be it to everyone today, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Thank you so much, everyone, for joining Pastor Walter once again. And sana po napagpala po kayo sa mensahe ng Panginoon. God sees you in your wilderness. And if God is touching your heart to be partner with us in propagating the message of grace to all people, sharing God's grace to all people, then any amount of love support is very much appreciated. Kahit anong amount po yan. Basta galing sa puso ninyo at ito po ay overflow of your thanksgiving to God. Nandiyan po ang CP number natin. Yan po ang ating GCash number.